أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat, at sa araw pong ito ang ating paksa ay 5 bagay na dapat isalubong ng isang mananampalataya bago o yung isalubong sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Narapat po sa isang mananampalataya na bago dumating ang buwan ng Ramadan ay isalubong niya ang 5 bagay na ito, at ang pinakauna rito ay ang islahul qalb. Ibig sabihin ay gamutin natin at linisin natin ang ating mga puso. Maaring may mga ibang mga tao na sila ay nag-ayuno sa nakalipas na pag-aayuno, pero hanggang ngayon ay nakapending pa ang kanilang mga gawain dahil sa sila ay mayroong galit, mayroong nakaaway, at hanggang ngayon ay hindi sila nagpapatawad sa bawat isa. Ito ay napakahalaga dahil nabanggit sa isa sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. Sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na itinataas ang gawain sa araw ng Lunes at araw ng Huwebes, yung mga gawain ng mananampalataya. At sinabi sa hadith na ito, sa hadith ni Imam Muslim, na pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga nilikha niya, na sila ay hindi gumagawa ng anumang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagtatambal, alam natin na ito ay tinatawag na hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang kung ang tao ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ay pinapatawad ng Allah ang lahat ng kanyang alipin, maliban lamang likulli imri'in la yushrik, yung sila mga tao. Pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao, mga nilikha niya ng mga mananampalataya na hindi sila gumagawa ng shirk. Maliban lamang, sabi niya, maliban lamang sa isang tao na mayroon siyang nakaalitan, mayroon siyang nakagalitan sa kanyang kapatid, sila ay nagkaroon ng away, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang kapatid na mananampalataya, at hindi sila nagpatawad sa bawat isa. At dahil dito, sinabi, fayaqul, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel, utruku hadain, iwanan niyo ang dalawang yan hanggang sa sila ay tinatawag na magkaayos, hanggang sa sila ay magbati sa bawat isa o magpatawad sa bawat isa. Napakadelikado ang bagay na ito dahil maaring, gaya na nasabi natin, maraming nakapag-ayuno sa lahat sa nakalipas na buwan ng Ramadan. Sila ay nag-ayuno, sila ay nagsala ng Eid, pero ang kanilang gawain ay nakabinbin, nakapending. Hindi pa sila tinatawag na, hindi pa tinatanggap ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil hanggang ngayon ay hindi sila nagpapatawad sa kanilang kapwa o hindi sila nakikipagbati sa kanilang kapwa. Natili pa rin sa kanilang puso ang kanilang pagkamuhi, ang kanilang galit sa kapwa, ang kanilang galit sa mga kamag-anak nila na mga mananampalataya. Yung inggit sa kapwa o yung tinatawag na kunting bagay, sila ay tinatawag na nagkaroon ng galit, pagkamuhi sa kanilang kapwa. Alalahanin po natin na 3 araw lamang po ang binigay sa atin ng Islam para tayo ay tinatawag na hindi kausapin ang ating kapatid. Pero pagkalipas ng 3 araw ay nararapat na tayo ay makipagbati o tayo ay pansinin natin ang ating kapatid na mananampalataya. Dahil nasabi sa hadith na kapag inabutan ng kamatayan ng isang tao na hindi na kinakausap ang kanyang kapatid sa pananampalataya, kapatid man ito sa dugo na siya ay isang Muslim, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, o sino man ito na mga kapatid mo na mananampalataya na hindi mo kinakausap, merong tinatawag na galit, pagkamuhi, inggit sa kapwa, kaya hindi kinakausap ang kanyang kapwa,
Yan ay papasok sa hadith na ito na tinatawag na sila ay nabutan ng kamatayan at 3 araw na hindi sila nagkausap ay tinatawag na sila ay paparusahan sa impyerno. So napakadelikado ito. Bago tayo mag-ayuno, papasok na ang buwan ng Ramadan, ay dapat salubungin natin ito ng pagpapatawad sa kapwa. Tanggalin natin sa ating mga puso yung galit, yung inggit na ito na nandito sa puso ng isang tao. Dahil kapag ito ay nanatili, wallahi ladin, nakapending ang ating mga gawain. Nabanggit din sa tinatawag na hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na itinama ni Sheikh Albani rahimahullah na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nag-aayuno sa buwan ng Sha'ban. Bakit? Dahil dito ay tinatawag na itinataas ang isang taon na gawain ng isang tao sa buwan ng Sha'ban. At dito, itataas. At kapag tayo ay hindi tayo nakikipag-usap sa ating kapatid, paano pa kaya? Ang mahalaga ay tayo ay malinis ang ating mga puso, tayo ay sinikap natin na makipag-usap sa ating kapatid, pero kung ayaw niya na makipagbati, ayaw niya na makipag-usap, ang mahalaga, ang tatanungin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ginawa mo ba ang magagawa mo para ikaw ay makipagbati at makipag-usap sa iyong kapwa at makikita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nasa puso natin. Hindi natin pwedeng itanggi at itago kung ano nasa puso natin. Wallahi, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nasa puso natin. Kaya minsan kahit isipin natin na minsan ay tayo ay nasaktan, pero kailangan pa rin utos sa atin ng Islam na tayo ay makipagbati. Hindi ibig sabihin na ibalik mo yung dating pakikipagkaibigan mo, dati na tinatawag na pagtulong mo sa kanila, dahil ang tao hindi mo siya pwedeng mapilit. Pero ang obligado sa isang tao ay yung tanggalin niya sa puso niya yung kanyang pagkamuhi sa kapwa, tanggalin niya sa puso niya yung tinatawag na galit niya, kundi narapat na siya ay makipag-usap. Siya ay tinatawag na inutusan ng Islam na hanggang 3 araw ay narapat na ang tao ay makipagbati sa kanyang kapwa o sa kanyang kapatid na mananampalataya. So bago tayo pumasok sa Ramadan, linisin muna natin ang ating mga puso. Tanggalin natin yung galit, tanggalin natin yung pagkamuhi sa ating mga puso. At hindi magiging masaya ang isang tao kapag punong-puno ang kanyang puso ng tinatawag ng pagkamuhi at galit sa kapwa. At gusto natin mag-ayuno sa buwan ng Ramadan para tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero tayo ayaw natin magpatawad. So napaka-unfair kung sa sarili natin, tayo ay gumawa ng marami mga pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto natin na tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero tayo ay kahit sa maliit na bagay ay hindi tayo nagpapatawad. Subhanallah. Kaya narapat sa isang mananampalataya na isalubong na sa buwan ng Ramadan, na sikapin niya na maging malinis ang kanyang puso, tanggalin niya ang kung mayroon man itong mga galit, pagkainggit sa kapwa, pagkamuhi sa kapwa, linisin niya ito upang maging maganda ang kanyang, insyaAllah, yung kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at siya ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Lahat po tayo ay nagpapayuhan sa bagay na ito. Kayo, ako, sila, lahat tayo ay nagpapayuhan sa bagay na ito, na sikapin natin na maging malinis ang ating mga puso at ito ay dapat na isalubong natin sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Pangalawa ay ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob. Hindi yung tinatawag nila na sa wikang Arabic na nos-nos, ibig sabihin kalahati-kalahati. Hindi po. Ang tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung iiwan mo ang mga kasalanan ito na nagawa ng isang tao at siya ay tinatawag na tunay na magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sinabi ng Allah sa banal na Quran. Sa mga magtatanong po, insyaAllah mamaya bigyan po natin na linaw. Tapusin muna natin ito yung 5 bagay na dapat nating isalubong sa buwan ng Ramadan. InsyaAllah, pwede po niyong i-comment at mamaya babasahin po natin biidnillah. Pagbabalik loob po ay napakahalaga. Hindi lamang po sa mga tao na sila ay nakagawa ng mga kasalanan, bagkus tayo po, dahil ang mga tao ay hindi naman maiwasan, tayo po ay nagkakasala. Maari nagkasala ang ating salita, ang ating gawain, o yung pag-akala sa kapwa. So hindi po talaga maiwasan ang bagay na ito na tayo ay nagkakasala. Kaya po, makikita natin sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O kayong mga mananampalataya. So dito,
tinawag ng Allah ang silang mga mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, ay kabilang sa tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, tubu ilallah, kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng taubatan nasuha, ng totoo at kumpletong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsisi sa nagawa ng isang tao na kasalanan at ito ay hindi na babalikan at gawin mo ang mga bagay na makakatulong sa iyo upang hindi mo na ito magawa at gumawa tayo ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagsisi ang isang tao. At ganun din sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a." Suratul Zumar na sinabi ng Allah, "O aking mga alipin na sila ang nakagawa ng mga kasalanan, huwag kayong mawala ng pag-asa." Sinabi ng Allah, la taqnatu min rahmatillah, huwag kayong mawalan ng tinatawag na pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan kapag ang tao ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung peking pagbabalik loob na ang tao ay magbabalik loob lang, magsasala lang siya sa Ramadan, pagkatapos ng Ramadan, hindi na magsasala. Hindi niya iniwan yung mga gawain ng mga kasalanan. Halimbawa, ang paninigarilyo. Ito ay pinagbawal ng ating mga ulama, kaya narapat na ipagbawal natin sa ating sarili. Wallahi, kapag tayo ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, humingi tayo ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala, magiging madali ang bagay na ito. Pagkain ng riba, yung mga hanap buhay na haram, wallahi kapag tayo ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam ng Allah ang nasa puso natin, tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung anumang mga gawain, yung tinatawag na pakikipagrelasyon sa haram na relasyon, ito ay tinatawag na mga bitag ni Shaitan na nararapat na dapat nating iwanan ng bagay na ito. Wala ito may dudulot maliban sa tinatawag na masama sa isang tao. At kung tayo, gaya ng sabi natin, na maaari ang tao sabihin niya, napakahirap, pero wallahi al-azim, kapag ang tao ay tunay na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at humingi siya ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang tao ay tunay na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating alalahanin ang sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Lahat ng angkan ni Adam, lahat tayo ay nagkakamali at ang pinakamainam sa atin ay silang mga nagbabalik loob o palaging nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat sa atin na tayo, una, linisin natin ang ating mga puso, isalubong natin sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagawa natin mga kasalanan. Lahat tayo ay nagkakasala. Salita man, sa masamang akala sa kapwa, o anumang nagawa natin ng mga kasalanan, ito ay narapat na gawin natin na ikhlas, taus-puso kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Iwanan natin ang mga gawain na masasama at tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ng mga kabutihan na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na ang pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban. Nabanggit yan na isa sa ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno siya ng maraming pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Yan ay nabanggit sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay minsan ay nag-aayuno siya ng kumpletong buwan ng Sha'ban. Minsan naman ay nag-aayuno siya ng marami sa buwan ng Sha'ban, ngunit hindi na ito kinukumpleto. So, isa sa mga dapat natin gawin kung hindi natin tinatawag na kaya mag-ayuno ng marami, kahit mag-ayuno tayo sa araw ng Lunes, araw ng Huwebes, upang hindi tayo mabigla sa pagpasok ng Ramadan. So, isa ito sa ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nag-ayuno ng marami sa buwan ng Sha'ban. So, tayo po, hindi naman sinasabi natin na pilitin kung hindi natin kaya, yung may mga trabaho, pero magbigay tayo ng oras na mag-ayuno sa buwan ng Sha'ban, kahit na araw ng Lunes, araw ng Huwebes, o yung 3 araw sa loob ng buwan na ito. Yan ay tinatawag na
mga sunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at gaya po na nasabi natin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpaparami ng pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban, at isa po sa mga hikmah na nabanggit ng ating mga ulama o mga wisdom ay upang hindi tayo mabigla sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. So isa po yan sa mga dapat nating isalubong sa buwan ng Ramadan, na magparami tayo ng pag-aayuno. Kasama rin doon na pang-apat ay yung paramihin natin yung panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na naabutan natin ang buwan ng Ramadan at tayo ay makapaggawa ng marami mga pagsamba sa buwan na ito. Tayo ay tinatawag na abutan ng Ramadan, abutan natin ang Ramadan, at hindi lamang abutan natin ang buwan ng Ramadan dahil may mga tao na sila ay nabutan ng buwan ng Ramadan pero sila ay may mga tinatawag na may mga problema o may mga karamdaman, so hindi sila nakapag-ayuno. Kaya ang ating panalangin na, Ya Allah, ay abutan namin ang buwan ng Ramadan at tayo ay makapag-ayuno, makapagsagawa ng maraming pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang panalangin ay napakahalaga po yan sa buhay ng isang mananampalataya, na siya ay palaging manalangin. Lalo-lalo na sa pagpasok ng Ramadan, na tayo ay manalangin na abutan natin ang buwan ng Ramadan at makapagsagawa dito ng maraming mga pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli, ang panglima ay ang pagsasaliksik ng kaalaman o pagsasaliksik ng mga kaalaman patungkol sa buwan ng Ramadan. Katulad po ng isang tao, kapag siya ay tinatawag na nakagraduate ng college, siya po ay, kung siya ay tinatawag na teacher, siya po ay magre-review para mag-attend ng board exam. Katulad ng bar exam sa mga attorney, sa mga doktor, sa medicine, lahat yan ay pinaghahandaan. Halos kulang-kulang dyan, yung mga 6 months, 7 months, nagre-review. Nagsiseparate sila, nagfo-focus sila, pupunta sila sa isang mga lugar, at yun sa loob ng 6 months ay sila ay nag-aaral. Bakit? Para sila ay makapasa sa tinatawag na exam na kanilang papasukin, o yung tinatawag na mag-aatin sila ng mga exam, board exam, bar exam, anumang mga exam ito. So tayo bilang isang mananampalataya, ang pagpasok ng buwan ng Ramadan, isa ito sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalataya. Kaya nararapat na paghandaan niya ito sa pamagitan ng pag-aaral, pagsasaliksik ng kaalaman sa tinatawag na pagsamba na ito. Ito ay dakilang pagsamba na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, at alam naman natin na napakaraming mga kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Isa sa mga nabanggit sa kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tunay na siya ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nakalipas na kasalanan. Meron dito yung Qiyamul Layl, meron dito yung Salatut Tarawih, meron dito yung tinatawag na Laylatul Qadar. So napakarami po yung mga kainaman na dapat nating malaman. So pag-aralan po natin una yung mga kainaman ng buwan ng Ramadan, para tayo ay ma-encourage natin ang ating sarili, at malaman natin kung gaano kalaki ang gantimpala na makukuha ng isang tao na mag-aayuno sa buwan ng Ramadan, bakit mahalaga ang pag-aayuno, at syempre kailangan natin pag-aralan yung mga bagay na dapat natin gawin sa buwan ng Ramadan, ano ang dapat nating iwasan, ano ang dapat nating gawin, ano ang makakasira sa buwan ng Ramadan sa ating pag-aayuno, ano makakasira sa ating pag-aayuno. So itong mga bagay na ito, inshallah, sa next na video natin, pag-aaralan natin yung mga rulings sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, yung kanino obligado ang pag-aayuno ng Ramadan, sino ang hindi pinapahintulutan at na mag-ayuno, at sino ang mga inobliga sa kanilang pag-ayuno, hindi obligado sa kanilang pag-ayuno, makakasira sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at ano yung dapat na isabuhay natin o yung dapat na gawin natin sa loob ng Ramadan. Inshallah, sa next video natin ay pag-usapan po natin ang bagay na ito. At gaya na nasabi natin, ay yung pagsasaliksik sa bagay na ito ay napakahalaga po. Hindi po yung kapag tayo ay pumasok sa gera, ay hindi natin alam paano gumamit ng baril. Ganun din, kapag tayo mag-i-exam, hindi ka papasa sa exam kung hindi ka mag-aaral, hindi ka mag-study. So ganun din, na tayo ay papasok ngayon sa dakilang pagsamba na ito ang buwan ng Ramadan. So nararapat po na
bago tayo pumasok sa buwan ng Ramadan, bago tayo mag-ayuno, ay alam natin ang mga batas ng pag-ayuno upang hindi masayang yung pagod natin, hindi masayang yung gutom natin, yung uhaw natin, at pagkatapos ay wala palang saysay itong ginawa natin na mga pagdarasal o yung pag-ayuno. So ito po ay isa sa mga payo natin sa lahat ng ating kapatiran, sa ating sarili, na bago pumasok ang buwan ng Ramadan, ay pag-aralan po natin. Sa pamagitan ng pakikinig ng mga lecture ng ating mga ustad, marami po ngayon. Napakarami po na nakikita natin na yung mga bagay, mga ruling sa Ramadan, mga pinag-aralan po ngayon yan, yung mga ganun din yung mga dapat na gawin sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Marami po mga videos sa atin. At ganun din, may mga libro na may PDF, yung iba, meron sa ibang mga ustad natin, pwede nating hingin sa kanila ng kopya para po tayo ay tinatawag na hindi mangmang sa ating pagsamba. Napakahirap po na isang Muslim ay papasok siya sa isang dakilang pagsamba, dakilang buwan na ito. Pero hindi niya alam kung ano makakasira, hindi niya alam kung ano yung mga dapat gawin. So kaya po narapat sa isang manampalataya na siya ay mag-anda, mag-aral sa dakilang buwan na ito kung ano ang dapat niyang gawin. At isa po yun sa pag-aral natin sa next video natin. So yan po ang 5. Ang una ay yung tinatawag na dapat salubungin natin ang Ramadan na malinis po ang ating mga puso. Wala po tayong mga nandiyan na mga galit at yung tinatawag na pagkamuhi sa kapwa, kundi tayo ay magpatawad. Pangalawa ay yung tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkakasala, pagkukulang. At pangatlo ay kung kaya natin makapag-ayuno sa buwan ng Sha'ban, ay gawin po natin sa abot ng ating makakaya upang hindi tayo mabigla sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Pang-apat ay yung tayo ay palagi manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na abutan tayo ng buwan ng Ramadan at tayo ay makapagsagawa dito ng mga pagsamba na ito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-5 ay yung pagsasaliksik ng kaalaman sa tinatawag na mga rulings, mga batas ng pag-aayuno. At ganun din na inshallah, yung mga may katanungan, pwede po natin basahin ngayon, inshallah, at kung may sagot tayo, pwede nating sagutin. So, ang unang tanong, Bismillah. Okay. Okay, yung ang una, yung tinatawag na paghingi ng tawad, ang mahalaga ay humingi tayo ng tawad. Hindi po obligado na sila ay magpatawad sa atin. Okay? Kung tayo man ay nagkasala, kung tayo man ay may nasabi na masama, ang mahalaga ay alam ng Allah ang nasa puso natin na tayo ay humingi ng tawad sa ating kapwa. At ganun din na tayo ay tinatawag na nagpatawad. Alamin ng Allah. At ganun din na kung kinakailangan ay tayo ay humingi ng tawad. Humingi ng tawad kung kinakailangan. Pero kung mas lalala ang problema, yun ay dapat nating tingnan na alam ng Allah, wallahi alam ng Allah kung ano nasa puso ng isang tao. Ganun din, may kanina mahaba yung tanong kanina, paano po Sheikh yung sinubukan mo na i-fix lahat pero kakausapin ka lang saglit tapos hindi ka na kinausap ulit. Ganun, kanina po sabi natin, ang pakikipagkasundo o pakikipag-usap sa kapwa ay mahalaga po yan. Pero kung gaya po nasabi natin, mas lalala ang problema kapag tayo ay humingi ng problema, magpatawad tayo at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nasa puso ng bawat isa sa atin. Okay. Okay, ganun kanina. Pares lang yung tanong kanina na yung paghingi ng tawad. Pag humingi na tayo ng tawad at nabanggit sa hadith, ang pinakamainam sa inyo ay silang maunang humingi ng tawad. Pero kung tinatawag na hindi man tayo patawarin, tayo humingi ng tawad, hindi tayo patawarin, so hindi na po obligasyon sa atin yun. At ang pinakamahalaga, gaya po na sabi natin, ay tayo ay sinubukan natin na humingi ng tawad at alam ng Allah na ang sa puso natin ay gusto natin na linisin ang puso natin mula sa tinatawag na galit at pagkamuhi. Nagpaalala, sinagot ka ng pabalang di na pinapansin ang mga paalala mo. Narapat po na paalalahanan. Okay, ang pagpapaalala, marami pong yung pagpapaalala, marami pong mga kondisyon yan. Una-una, syempre nakita natin tayo nagpaalala sa ating mga pamilya, mga kaibigan, na minsan ay gumagawa ng mga pagsuway. Hindi po tayo mawalan ng pag-asa. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagpapaalala sa mga tao ay dumanas siya at sa marami mga pagpapahirap ng mga Quraysh.
Kaya po, sinabi sa hadith na man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi. At nabanggit sa hadith na ito na sino man makakita sa inyo ng isang mungkar, isang kasalanan, ay ito ay pigilan niyo sa pamagitan ng inyong kamay. Ibig sabihin, kung kayo ay may kapangyarihan, may kakayahan. Kung wala naman, ay sa pamagitan ng inyong salita, sa pamagitan ng pagpapayo. Kung wala naman tayong kakayahan, dahil maaaring tayo magkaproblema, kapag tayo ay nagpayo sa kanila sa pamagitan ng salita, halimbawa, ang mudir mo, ang amo mo, maaaring kapag sinabihan mo ng mga bagay na ay maaaring magkaproblema ka. So, sa pamagitan ng puso ng isang tao. At yan ang pinakamahinang pananampalataya, yung iman na sinabi sa hadith na yun. So tayo, titingnan natin, pinayuhan natin ang kapatid, hindi siya nakinig, humanap tayo ng ibang paraan. Pwede tayo mag-share ng ibang mga video o kaya tinatawag na pwede nating ibahin yung pamamaraan natin. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. At dapat tingnan din natin yung pamamaraan natin. Tingnan natin yung pamamaraan natin. Minsan kasi, kahit maganda yung hangarin mo, gusto mong payuhan ang kapatid, pero ang pamamaraan mo hindi maganda, gaya nga ng sabi ni Sheikh Zain, isa sa mga sheikh natin dito sa Jeddah, na kanilang sinabi na kahit napakasarap ng pagkain, kahit yung cake na gusto mong ibigay sa isang tao, pero kapag ito ay nilagay mo sa arenola, ay hindi talaga masarap tingnan at hindi matatanggapin ng tao. Kahit gaano kasarap ang cake na yun. Pero pag nilagay mo sa arenola, talagang hindi talaga magugustuhan ng tao. So tayo magandang hangarin natin, pero dapat tingnan din natin yung pamamaraan natin. Ito ba ay tatanggapin niya? Paano ba yung magandang pamamaraan na hindi siya niya tawag na hindi, yung madali niya tanggapin yung bagay nito. Ang mahalaga ay sinubukan natin yung pagpapayo at dapat natin pag-aralan din yung mga bagay na dapat natin gawin. Yung step by step na pagpapayo. Okay? Paano po, Sheikh, kung hindi na talaga kami nag-uusap, hindi pa kami nagpapatawaran? Okay. Nabanggit sa hadith na kapag 3 araw ang binigay, sabi sa hadith, nakalimutan ko yung Arabic ng yung pinaka-eksakto na sinabi sa hadith na hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na yahjuru akahu 3 ayyam. Hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na hindi niya kausapin ang kanyang kapatid sa pananampalataya na hanggang 3 araw. So 3 araw lamang po, hindi pwede na lumagpas dito. Maliban lamang kung tinatawag gaya na sinabi natin na yung hindi mo pagkausap sa kanya ay makakatulong sa kanya para siya ay magbago. Halimbawa, siya ay gumagawa ng mga pagsuway. At kapag hindi mo siya kinausap, yun ay makakapagbago sa kanya tulad ng sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga ibang mga sahaba na sila hindi sumama sa labanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So sila hindi kinausap ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ay nagsisi, sila ay umiyak, sila ay hanggang ibinabasa kanila yung tinatawag na aya na sila ay pinapatawad ng Allah at hindi na nila ulitin ang bagay na yon. Ito ay nakapagbigay ng kabutihan sa kanila. Pero kapag hindi makapagbigay sa kanila, mas lalong magiging magulo, yung tinatawag mas lalong yung galit ng bawat isa. Sa napansin ko naman, sa experience ko, kahit gaano kagalit, gaano yung galit ng kapatid mo sa iyo, kapag ikaw ay nagpakumbaba at ikaw ay humingi ng tawad, lalambot ang puso ng isang tao. At ang mahalaga, gaya ng sinabi natin, kung tayo ay humingi ng tawad, hindi tayo patawarin, siya ay tatanungin ng Allah. Tayo ay ginawa natin ang kaya natin. Tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. At alhamdulillah, nagawa natin. At isa yan sa pinaka magandang dapat gawin ng isang mananampalataya. Mahirap man ito, pero ang gantimpala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay, inshallah, ay napakadakila kapag ito ay ginawa natin. Okay, so siguro tapos na itong ibang mga tanong. Alhamdulillah. Maaring yung iba, okay. Okay, nagpatawad. Sabi dito ni isang sister, nagpatawad pero nandito pa rin sa puso ang sakit. Syempre, hindi po madali ang minsan sa sarili ko, inisip ko rin minsan, hindi po madali ang magpatawad.
Kaya nga po ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa nabanggit sa hadith, na katangian ito ng tao sa paraiso. Katangian ng tao sa paraiso. Nabanggit sa hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na gusto niyo ba makakita ng tao sa paraiso? At sinabi ng mga sahaba na, opo, Propeta ng Allah. Sinabi niya na yan ang papasok sa masjid. At yung tao na ito, ay isa sa mga sahaba ang siya ay natulog sa bahay ng tao na ito, itong sahaba na ito, at tinanong niya kung ano ba yung mga gawain niya. Ang sinabi niya, wala akong ibang mga gawain na maliban na tayo ay pare-parehas, tayo nagsasala. Maliban sa sabi niya, hindi ako natutulog maliban lamang sa walang mga laman ng puso ko na galit sa kapwa ko, lahat ay pinapatawad ko. At kung sino man na nagawan ko ng kasalanan, hanap ako ng paraan na sila ay makahingi ako ng tawad sa kanila. So, hindi po talaga madali na magpatawad, pero ang gantimpala ng pagpapatawad ay paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kahit masakit man, ay panatilihin natin na tayo ay makipag-usap o kaya ay makipagbati. Masakit man yan, pero pag tayo ay tunay na nagpatawad para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tatanggalin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay kumuha ng aral sa mga nangyayari. Yung tinatawag na minsan, mga bagay-bagay na nakalipas, tayo ay pumulot dito ng mga aral. Pero hindi yung panatilihin natin dito at kasama yung galit at saka yung pagkamuhi sa kapwa. Pero yung aral, kunin natin para sa sunod na mga pagsasabuhay natin, ay alam natin kung paano natin pakitunguhan ang iba't ibang mga tao. So, inshallah, manalangin lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano kung nagpatawad ka tapos andito pa rin sakit sa puso na maalis sa... gaya po nasabi natin kanina, actually, maging ako, minsan may mga bagay na pag naalala mo talaga masakit na masakit ito. Pero kaya na nasabi ko, yan ay napakalaking gantimpala nang makuha natin ang bagay na ito. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pumatay sa kanyang tito na si Hamza, siya ay nagmuslim. Siya ay nagmuslim. Ang sama ng loob ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nandun sa kanyang puso. Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano kanyang ginawa? Ang kanyang sinabi ay, siyempre, pinatawad niya kasi nagmuslim. Siya ay propeta, pero sinabi niya na ikaw ay pumunta sa malayong lugar at huwag ka magpakita sa akin. Dahil masakit siyempre yung nangyari sa tito niya at yung mga bagay na ito minsan may nangyari sa buhay natin. Tayo sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan kaibigan mo, minsan mga kamag-anak mo, minsan kapatid mo mismo, minsan magulang mo, o may mga bagay na tayo ang nakakaalam dito. Sobrang sakit sa puso natin. Pero, wallahi al-adim, hindi tayo magiging masaya una-una kapag hindi natin tinanggalin sa puso natin yung galit at sama ng loob eh. Pero nararamdaman natin yan. Kaya nga, sinabi sa hadith na yan ay katangian ng isa sa paraiso na siya ay magpatawad para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nagpatawad tayo, tatanggalin ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Katangian yan ng tao sa paraiso. Kapag katangian mo yan, na ikaw ay magpatawad para kay Allah, yan ay tinatawag na katangian, isa sa mga sign, katangian, na yan ay tinatawag na tao sa paraiso ang isang tao na ito. Tanong ko lang po, nandito po ako ngayon sa lugar ng mga Shia na nag-work ako dito, lugar na Katif, Damam, hindi po ba haram ako sa work sa lugar nila. Yung tinatawag na sa Katif, meron po talaga mga Shia dyan sa lugar na yan, sa Damam, sa Katif. Hindi po masama na magtrabaho sa kanila, katulad ng ibang mga sahaba na sila nagtatrabaho sa ibang mga Hudyo. Alam naman natin ng mga Hudyo na taliwas ang kanilang turo sa turo ng Islam. Pero yung tinatawag na pagtatrabaho sa kanila ay para lang maghanap buhay. Pero hindi nararapat na sundin natin ang kanilang mga turo. Ay dahil ang Shia, malinaw ang kanilang katuruan na ito ay pagkaligaw. At marami po ang mga katuruan nila na malinaw na ito ay tinatawag na pagkaligaw. Tulad ng halimbawa lang, paniniwala nila na ang mga imam, yung 12 na imam, alam nila ang araw ng paghukom, alam nila ang tinatawag na, alam nila ang yung mga ilmul ghaib, yung mga lingid na kaalaman. Na maging ang mga propeta, hindi nila ito alam. Maliban, maliban lamang sa ipinaalam sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So marami po yung usapan ng mga Shia at yung kadalasan po, yung mga ulama ng mga Shia, yan po talaga ang sigurado, mga ligaw. Pero yung mga normal na mga Shia, may mga Shia po na hindi po nila alam kung ano ang Shia.
marami pong mga Shia tulad sa atin sa Pilipinas o ibang mga Shia sa mga lugar na halimbawa mga amo dito sa Saudi Arabia, sila ay nagsasabi na sila ay Shia pero hindi nila alam ang paniniwala ng mga Shia. Wallahi, kung alam nila ang tunay na paniniwala ng Shia, galing sa mga libro nila, galing sa mga ulama nila, hindi nila tatanggapin ang akida o paniniwala ng mga Shia. Dahil ito ay napakalinaw na ito ay pagkalikaw. Pero gumagamit ng iba sa kanila ng taqiya, yung tinatago nila yung tunay na paniniwala ng Shia, na kanilang sinasabi na ang mga Shia, sila yung mga nagmamahal sa pamilya ng propeta. Pero lahat naman tayo nagmamahal sa pamilya ng propeta. Pero pag tinignan mo yung original talaga ni mga mga ulama nila, mga libro nila, makikita mo kung gaano kadelikado ang paniniwala ng mga Shia. So hanggang dito lamang po yung lecture natin sa araw na ito. Inshallah, okay. Kaya po nasabi natin, panatilihin po natin, wag po, baka makaapekto yung kanilang mga akida, pero panatilihin natin yung akida kung saan man tayo, at sikapin natin na makapagtrabaho sa may tamang paniniwala. Dahil kapag tayo ay palaging kasama natin, yung mga ahlul bid'ah, yung mga gumagawa ng mga bid'ah, ay maaari makaapekto ito sa pamumuhay ng isang tao. Inshallah, kung nandyan po ang isang tao, sa susunod na sikapin niya na makahanap ng trabaho na doon siya sa tinatawag na mayroong mga tamang akida, kasi ito ay minsan nakaka-apekto ito sa tinatawag na akida ng tao. Kaya nga po sinabi ng ating mga ulama na kahit yung tao napakaganda niyang manalita, magpayo sa mga patungkol sa Islam, pero kung mali ang kanyang akida, yung taliwas ang kanyang akida sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, ay narapat na hindi tayo nakikinig sa kanya. Kaya makikita natin na minsan ipagtatanggol mo yung isang sheikh o isang ustad kahit na mali ang kanyang ginagawa. Bakit? Dahil napamahal na tayo doon sa kanyang mga pananalita. Kahit na alam natin na mali na yung kanyang ginagawa, mali na yung kanyang salita, pagtatanggol natin. Hindi natin sinasabi na Pero iba naman yung tinatawag na sinasabi na kunin natin yung tama at kunin natin at iwasan natin ang mali. Ang problema dito ay paano natin malalaman ang tama at saka mali kung hindi tayo mag-aaral? Kaya narapat na kapag ang isang tao, isang sheikh, isang ustad, meron siyang mga gawaing bid'ah, siya ay pinaalalahan at patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa, gawaing mga bid'ah, narapat na hindi tayo makinig sa kanya. Yan ay akida at yan ay pamamaraan ng ating mga salafus salih, na dapat ay hindi tayo nakikinig sa mga tao na sila ay may mga gawaing bid'ah at ito ay hindi nila binabago sa kanilang sarili. Inshallah, sana po ay patatagin tayo ng Allah, patnubayan tayo ng Allah, at sa lahat po muli na bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At nawa patawarin tayo ng Allah at ibilang tayo sa mga tao na sila inabutan nila ang buwan ng Ramadan, nakapagsagawa sila dito ng maraming pagsamba at tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.